Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, May 5, 2025 at pullback muna yung ating market. Ayan. So, after ng ilang araw na berde yung index natin is binawian naman siya for today's trading. So, pares lang tayo. Pati yung futures na pinapakita ng US market, yung trading sa Asian markets at saka Europe is mapula for today's trading natin. So, pullback muna siguro. Kasi ilang araw na rin na dire-diretso na umakyat yung ating index kasabay ng galaw ni US markets. Pati Bitcoin, mapula din yung mga nakikita natin. Pero mataas pa rin naman siya. Nasa around 94K pa rin naman si Bitcoin natin. Okay, so pullback muna yung ating mga blue chips. So nagkaroon tayo ng net foreign sell na negative 77.42 million. Nag-drop tayo negative 0.81%. Sino ba tinamaan? Sina mining sector yung nakita ko kanina. Ayan. So maraming blue chips yung nagkaroon ng pullback for today's trading balibot kay Bloomberry natin. Ayan. So medyo tumaob yung index natin at parang meron siya resistance dito sa 6,400 o pwede rin naman retest muna ng 6,300 levels hanggat hindi pa masyadong bumabalik yung foreigners. Pero malakas yung foreigners kasi more than 2 billion pa rin naman yung bilang natin na mga foreigners na nandito sa market. Okay? So pag-usapan natin yung ating trending stocks. Hindi lahat ng trending is umakyat. Pero Bloomberry pa rin yung namamayagpag dito po sa market natin. So Bloomberry nung una, umabot siya ng more than 10% yata to kanina. So nag-close siya, okay pa rin naman, 9.8%. Ayan. So nagpe-persist talaga yung news sa kanya. No? So ayaw niya mag-fill the gap kasi may gap to eh. Tapos meron siyang 18.3 million net foreign sell. Tapos si APX, ewan ko, yung balita sa mga gold prices is umakyat, pero pullback pa rin siya. So, negative 3.15%. And meron siyang 19.39 million net foreign buy. So, ito si TAP. Ayan, nakalimutan na natin, di ba? Yung IPO natin. Pero umanangkada siya. Medyo maganda rin yung volume niya for today's trading natin. Nag-up siya ng 5.97%. Meron siyang 488.55 thousand net foreign buy. Ani, wala naman net foreign buy to pero meron siyang konting breakout, no, 4% na galaw. So ang tagal ng consolidation nitong si Ani natin. Tapos si Macro Asia, okay, parang galaw lang, no, 2.12%. Ayan, nandiyan sa trending stocks natin. And si Robinson Land, dinagdag natin kasi meron din siya breakout ng kanyang price action. Meron siyang 3.05% na gain, pero negative 32.91 million net foreign sell. Ayan, wala pa rin foreigners na bumibili dito kay Robinson Land natin. Okay? So, merong mga nag-gain, meron din naman nag-loss dito sa market natin. Ayan. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews natin or yung mga gusto ng guide, tama-tama sabihin natin start of the month. Join ka dito sa trading community naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers natin. Ayan. So company reviews, top lang pinakabago nating IPO. Profit or loss sa stock market, mga sample trades, mga basic indicators, fundamentals, yung mga risk management, and PSE, stock market studies, yung mga learnings natin dito sa market. And then follow mo ako sa crypto. Hindi ako nakapag-upload ng weekends. Dito sa ating Palabi Trader, crypto to para sa mga play to earn games. Cryptos, meme coins, ayan. Yung kakabalan natin ngayon at saka iba pa na related sa cryptocurrency. And then follow mo ako sa social media, Palabi Trader na Facebook account at saka dito sa Palabi Trader na Facebook page. Bodegi Pick, yung mga articles natin sa mga local market and Twitter. Ano ba yung mga posts natin? Meron na, no? May summary na si Philippine Stock Exchange. Kaya mapula. Mapula lahat naman dito sa listahan natin. So, okay lang. Maliit lang naman yung net foreign sell, 77.41 million. Pero laki ng impact, no? So, holding firms yung tinamaan,
nag-drop siya ng negative 1.61%. Sino kaya sa mga holding firms? Si SM, si Ayala Corporation, no? Nag-drop na 3%. And then si mining and oil natin, nag-drop din siya na negative 1.53%. Pero lahat is nag-drop dito sa majority ng mga indices natin. Okay? So, yung ibang balita, ICT post 239.54 million net income up by 14%. So, kaya pala meron siyang isang spike no, ng 5% last week. Top line. Ayan. So, ito yung catalyst natin sa kanya. Meron siyang 0.0032 regular cash dividend. ASN declares regular cash dividend on outstanding series and series sa mga preferred shares. Robinson Land, core net income first quarter up by 4%. So meron din siyang maliit na dividendo. Ito yung closing natin kanina. So mas marami talaga yung namula. Ayan. So mga holdings yan. Ayala Corporation, minus 3.58 SM holdings yan. Minus 2.04. Monde, negative 2.05 sa GGS. So holding din kasi siya pero wala dito. Okay, sa winners, buti nilang hinatak tayo ni Bloomberry, nasa 9.8%, GGS, ito pala siya, 2.69%, ASM, 2.66, CNPF 2.5, and URC 1.96%. Pero mas marami yung nalaglag na blue chips natin. Upson, bakit nag-drop to? It had the worst day, the worst week, and the worst month, capped by the story about how far behind its IPO prospectus. Upson is down 74 grabe from its IPO price of 2.4. Okay? Robinson's retail core profits inch up in first quarter. Ayan, labasan pala ng mga quarterly earnings sa mga stocks natin. Oil price tumble and Asian currency surge as weaker dollar coincide with local holidays o may holidays. Breaking, ICT earnings up 14%. Bloomberry, umabot pala ng 11.82% kanina. Vistalan, International Arm just borrowed 150 million or about 8.3 billion at 6.4 interest. Kanina umaga, mas maraming blue chips kanina umaga. Ayan, verde pala tayo kanina umaga. Ayan, so ganun din. Pero si Bloom, nag 2% lang dito. Dito wala pa nga siya eh. Ayan, so congrats din sa mga nakabili sa kanya. Alas 10 na 2% lang siya. Okay. So tapos red si na SEC kanina umaga. Okay, blue. Okay, 3% lang siya. Ayan. Nagbigay pala siya ng palugit bago siya pumitik. Aboitiz Equity Ventures, Lima Tower 1 in Batangas earned a 5-star Verde certification. Bistalan okay na yan. Okay, BLL ulit, ICT. Meralco is urging the government to prioritize the proposed bill for creating a nuclear regulatory body. Share buyback si Costco. Sino pa? Megawide, double its, ayan, maganda rin yung income niya. Net income to 538 million in 2024. Alter has secured a second wind energy project. DDMPR but not sure why, sabi niya. 1.9% lang naman. PINMA is investing at least 400 million to develop 2 community housing projects. ABS-CBN, after posting 50.9 million net loss, and ABS-CBN are considering injecting fresh capital into their joint venture Media Servicio Production Corporation. Okay, so top yung panalo for today's trading natin. Deep buy daw si Ali. Kasi maganda yung earnings niya, di ba? And then BPI, first quarter earnings rise 9%. Okay din siya. Okay? So yun lang yung mga na-post natin for today's trading. So patalas ulit, may mga gusto ng guide sa trading sa market. So check mo lang po yung ating Patreon channel. So sali ka lang po dito kung gusto mo ng guide sa trading sa markets po natin sa Philippines. Okay? So tingin tayo dito sa galaw ng ating Philippine Stock Exchange. So ano ba? Babalik yata tayo dito sa ilalim ng previous support natin. So anyway, mataas pa rin naman siya ng konti sa MA100, and then yung nilalagay natin sa kanya na resistance is around 6,500, no?
Pwede ba dyan? Okay, pwede siguro. So, ganyan pa rin naman yung tingin natin sa kanya. Bullish. Bullish pa rin naman tayo kasi ascending pa rin naman yung mga direction ng indicators natin. Hopefully bukas bounce back. Kung hindi, babalik tayo ulit dito sa ilalim ng MA 100. Pero good vibes pa rin kasi meron nga tayo mga net foreign buy, di ba? So nandiyan lang naman yung mga foreigners natin. Okay, so nakita natin yung mga galawan ng blue chips. Bloomberry ngayon ang una. So tignan natin yung mga winners. Ayun, oh. So ganda ng galaw ni Bloomberry. MA 100 siya ngayon. Nauntog 9.8%. Si Top, ganda rin ng volume niya, oh. Ayun, oh, pa-breakout. Nag-breakout din pala siya, no? So 5.97%. Ayos, ah. Ganda ng galaw niya. Tapos si Ani, 4%. Ayun, oh, parang breakout. Nagpaparamdam. Si Oldie, sino Oldie Home gumagalaw na. 2.83%. GGS, 2.69. Yung mga mahina nating stocks. Gumagalaw. CNPF, halos makabalik na. 2.5%. CHP, okay, breakout din pala. 2.29%. All HC, 2.07. And sino pa? URC, nag-up siya ng 1.96%. Okay? So dito naman tayo sa mga losers ng market. Sino ba? Si Web yung tinamaan. So dito ba sa listahan natin? Wala. Wala si Web. So negative 7.41%. So nadali siya ngayon. Tapos si Home. Okay. Ito pala yung kaninang kumalaw. Tapos profit taking din, minus 4.76%. Kaya sabi ko kanina, okay si Home eh. Ayan, nag-red pala siya. Shell Pilipinas, minus 3.8. Nangyari dito. Nagbe-breakdown. Okay, walang volume si RCI. CLIA, okay, wala masyadong galaw. SPNEC, minus 3 lumabas yung earnings niya, pangit na. Minus 119%. Minus 3.15. Tapos, lastly, si Manila Water, okay, napagod na yata, minus 2.94%. Okay, so ito yung galaw natin sa market. So dito naman sa global, silip tayo. So ayan, pangit yung futures ng mga stocks natin dito sa bandang US. Pero yun nga, sabi natin pang-apat na araw o 5 araw yata silang berde. So siguro profit taking muna. Tapos yung futures mapula. So S&P negative 0.81%, si Dow Futures negative 0.63% at saka si Nasdaq negative 1%. Ayan, daglag muna yung mga alaga siguro natin dito sa bandang US market naman. Okay? So European stocks mix medyo mapula and then Asian stocks mix din tayo. Ayan. So marami pa rin yung berde, no? Pero mas malaki yung drop ng mga nag-correct dito sa Asian markets. Okay, so dito naman sa crypto, ayan, parang pullback din siya ngayon, no? Puro pula, oh. Pero malakas pa rin, no? Bitcoin 94K, Ethereum 1.8, BNB 594, Dodge minus 1.58%, tapos ano pa, si Shiba minus 2.2%. So laglag yung mga meme coins natin. Okay? So balik tayo dito and pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so nine ulit natin si Bloomberry nga at siya pa rin yung namamayagpag dito sa galaw ng market natin. Ayan, oh. So malapit na siya mag-breakout dito sa MA 100. So yun yung pinaka-main resistance, pero based sa ginagalaw at saka sa volume, laki ng ano niya. Ang dami ng volume niya, oh. So namamayagpag yung galaw natin sa kanya. So hindi ako magtataka kung bukas or Wednesday maka-breakout na tong si Bloomberry natin. Hindi niya close yung yung gap na pinag-uusapan natin dito nung nakikita-kita natin na parang magbe-breakdown siya ulit. So medyo malakas talaga siya kasi binobomba ng volume. So laki ng volume niya. So 400, grabe yung yung plus effect, no. So 9.8% pero 18.3 million net foreign sale. Ayan. So congrats kung meron siyang additional na breakout bukas. So hindi pa naman siya overbought. So ang ganda ng galaw ng niya, oh, ng RSI at saka MACD formation naman. Catalyst wise, so yun pa rin naman yung Bingo Plus kung meron tayo dito kay Bloomberry
Kasi e-games yung ano yung gagawin ni Bloomberry din natin. Okay, next APX, hindi ko alam yung gold price, balik na tayo. Yung gold price is actually umakyat naman siya pero anyway, baliktad yung galaw niya. So tingnan natin bukas kung babawi si APX natin kasi normally sumasabay siya doon. So okay. So meron konting breakdown sa MA100. Kaya ba to ng Fibonacci. So ang sabi niya support is around dito sa 6 pesos. Ayan. Hopefully retest lang bukas kasi malakas naman yung price action ng gold sa global markets natin. Ayan. So medyo malalim to pag nag-drop si Apex natin. Kasi yung gap niya andito sa around 5.4. Pero anyway, tingnan muna natin. Baka malakas na support naman bukas yung 6 pesos natin lalo na nag-stabilize na yung di ba? Yung global prices ng gold natin. So negative 3.15% and meron siyang 19, laki 19.39 million net foreign buy. Okay? So ganyan na lang muna. So kung gusto mo range trade. Tapos next, si top natin. Ayan, hindi natin na bantayan to. Nag-breakout na. Ayan, so ganda. So yung nakatulong sa catalyst niya is, ayan ganda ng breakout niya yung ating dividends. Malit lang pero yun yung catalyst natin para mag-breakout siya sa dito sa consolidation niya last time. So 0.9%. Okay na rin, no? Laki na rin eh. 5.97% and meron siyang 488 million net foreign buy. Okay? So good luck doon sa mga may hawak sa kanya. Ganda yung niya, IPO niya, no? Pag tinignan mo kasi hindi siya bumabagsak dito sa IPO price natin. So good sign for the short term para kay top. Next, resistance di ko lalagyan na kasi wala naman sa bandang taas. Okay, next si Ani. Tingnan natin bukas kung totoo na to. Bigyan mag-ala home to kasi si home binigwasan, no? Tapos nag-gap up tapos bigla naman profit taking siya. So wala pa yung earnings niya. Ano ba mga earnings niya last time? Medyo pangit din yung mga earnings niya, no? Negative 900%. Oh. So lugi-lugi si Ani. So tingnan natin bukas. Pero kung bibigyan nila ng volume bukas, masyado malayo ba to? Na target 0.64, 20%. Okay. So kung ayaw mo, di dito sa around 0.57. Mga less than 10% siguro to na upside kung matuloy-tuloy yung galawan natin sa kanya. Okay? So 4%. Ano kaya itong mga volume na to? No? Totoo kaya itong mga volume na to? Ayan meron siya. So naalala ko, kapares nito, sa may volume dati last time si MRC. May mga volume din siya pero ewan ko kung hindi naman gumagalaw yung price action niya. Ayan may mga spike. Ayan. Tingnan natin bukas. So 4%, wala tayong net foreign buy dyan. So medyo nag-bullish ng konti yung RSI and nag-start na mag-recover yung MACD formation natin. Okay? Next, Macro Asia. So, tagal nating nawala sa Macro Asia. So, pangit kasi yung earnings na ito last time. Kaya, okay. So, okay. Nag-positive na pala siya. 28%. Bakit yung mga previous niya? Dinala ng first quarter. Okay, okay. First at saka second quarter. Walang third quarter eh. Pero, ayun, okay bigla yung niya, annual earnings niya, 28%. Tingnan natin kung good sign na ba yung volume natin yan. So, meron siyang 2.12% na galaw and meron siya 11 million net foreign buy. Yan, may net foreign buy si Macro Asia. Tingnan natin kung nag-bottom na. Pero too early to say siguro kasi medyo nakakulong pa rin siya dito sa below MA9 at saka below MA20. Ayan. So, remains to be seen. Kasi pinaka RSI niya, so wala talagang optimism sa kanya. So, dito lahat sa bandang ilalim naman. Okay? So, pero good sign, di ba? Kasi paano, medyo nakita natin na pumitik si Macro Asia. And then, isa pa sa mga, ang dami natin nakikita na gumagalaw. Robinson Land Corporation. So, nag-breakout na rin siya sa MA9 tsaka 20. So, on the way siya para i-retest around MA100. So, around dito sa 12, 12.2.
Kailangan ma-break niya yan para makasilip na siya dito sa MA 100 natin. So ano siya, 'di ba? Nag-bounce yung RSI. Meron siyang dividends na ayun, malaki din, no? Ayun, hindi niyo pa nakita siguro to, 6.17%. So okay yung RSI and then okay MACD. So earnings wise, okay naman siya, 14.72. Ayan. So hanap-hanap tayo ng mga hidden breakouts ng ating mga stocks. Okay? So 3.05% kailan wala siyang foreigners. Minus 32.91 million net foreign sell. Okay? So medyo uneventful yung galaw natin for today's trading. Maliban syempre kay Bloomberry na halos mag-close ng 10% for today naman. Kasi wala tayong masyadong hindi nag-gain yung index natin. So hopefully bukas makita natin mag-bounce yung mga nag-drop. So yung mga holding stocks natin, no? At saka yung ibang penny stocks natin, no? Nagde-drop na si araw. Okay, so yun na lang muna yung ating review for today's trading. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Pic, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.